Hi there! Ayan. So ngayon, ang ingay ng surroundings, but guys, ready with me habang nagkikita ng disaster sa buhay ko ngayong week na to. Ay. So, ito na nga ang kwento. Girl, di pa rin, alam nyo, kakaisa ko ngayon kasi, at least now, maganda na yung paningin ko sa sarili ko kasi this past few days talaga, sobrang nakaka-ugliness ng babae. Bakit? Bakit po? Dahil nagkaroon ako ng sakit and pag may sakit ako, sobrang panin ko talaga sa sarili. Paningin ko yun, yun yung pagkilaman. Anyways, ang ingay ng surroundings ko sa mga trucks na dumadaan and ang ingay ng mga bata sa kada isang truck na dadaan, isang sigaw, parang hindi na to. Anyways, ito na nga yung nangyari ba yan. Actually, ang dami kong video ng breakdown pero dinilate ko. Ang pangit ko. At nagkasakit ang to. Hindi ko alam bakit. Kung kinarma lang ba ako. Dahil nung Monday, ang taas-taas pa ng energy ko magpagbiruan sa may casino. Tapos ngayon, pastilat ng gulay na lang talaga. So, nag-start yung sakit ko third day, this Wednesday lang. So, kasi nung Monday, mataas pa yung energy ko talaga magpagbiruan sa ganyan na. Tapos, kasi yun, ang alam ko lang, ang nasisisi ko is yung hindi ko pagkain. Kasi nga, no, Tuesday, as holiday, so parang ang saya-saya ko, gano'n. Ang kaso nga lang, wala akong pera na, parang nagtitipid ako, parang sa petsa di peligro ko that time, so wala akong ulam, kaya hindi ako kumain ng tanghali. Tapos pagkahapon, ang ingay. Tapos pagkahapon, is gumawa kami ng merenda, so busog ang makain ko. So hindi ako kumain sa gabi, so technically hindi ako kumain ng tanghali at gabi. First time ko yung gawin sa sarili ko. Pero hindi naman first time. Pero parang nasagad na agad yung tiyan ko. Sobrang sagad na niya. So ito na nga. Pagkagabi, sobrang sakit yung tiyan ko. Alam mo yung pananakit na ano? Alam mo yung pananakit ng tiyan na ano yung feeling, parang sakit-sakit. Ano yun? Yung parang sakit-sakit ng ano, yung tiyan mo. Parang gutom. Like tumutunog na talaga yung tiyan ko. Like, nag-round-round na meron na talaga nag-i-insert sa tiyan ko na ano, gutom. Kasi nga, parang hindi ko alam, gutom na agad that time. So, yung sabi ko, gusto lang maghintay kapag umaga mag-ano talaga, kakain ako. Practice, marami akong kakainin. Yun na nga, hindi na siya umabot kasi umaga, parang alas 4 pa lang. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, napapawisan na ako. Nasusuka na ako, na natatahin na ako. Hindi ko na alam kung ano yung nangyari sa akin, pero yun na. Pero, sobrang sakit naman gano'n. So, sabi ko, baka gutom lang talaga yun. Pero ate, ang nangyari, kahit galawin ko lang yung tiyan ko lang. So, paano lang ganito lang. Sobrang sabi talaga. Like, hindi ko na siya magalaw. Hindi na ako magagalaw-galaw. Ang ginawa ko lang, umiga na lang talaga ako. Naglantalantaan na lang talaga ako. Kasi nga, wala na akong magawa. Kasi hindi na ako makagalaw. Kasi nga, sobrang sakit na niya. So, ayun. Pagkahapon nun, yung parents ko tumawag. Sabi nila, hindi mo dapat pinapabayaan. Yung sakit mo, hindi ka na nagkamot. Wala nga kaming pera nun. Kasi nga, petsa de peligro na talaga. Zero days talaga akong pera. Although meron pa naman, meron akong 100 na mata. Pero inaano siya, tinitip ko siya. Sabi ko, magpunta ako. Kasi nga, kasi napagkabukas that day. Which is Thursday. So, kasi balaw talaga magparan. Kasi nga lang ate, pagkagabi, ganun pa rin yung nangyari. Although sa umaga, parang okay pa naman yung pasyendam ko. Pero pag sa gabi talaga, umiikot na yung tiyan ko. As in, alam mo yung, parang angkat ko na yung umiikot talaga sa sobrang sakit niya. So, sabi ko, hindi ko kaya ito sa school. Kasi pag sa school yung nangyari, as in, iyak talaga ako. Ang pakit yung tatawa, as iyak talaga ako. Ang alam ko ulcer yun, pero parang hindi siya ulcer na talaga. Hindi ko na alam kung ano na yun. Tapos, ayun, so much breakdown. Like, every night talaga, umiyak na ako. Dami kong tips na pag-iyak ko, pero dinidelete ko. Sobrang pangit ko. Sobrang pangit ko that time. Kasi pangit talaga. Sa sarili ko kaya. Hindi ako nag-ayos. Kasi parang na talaga ako mamamaya pa sobrang pangit. Ganun. Pag namaya pa pangit. Kasi nga, ganun na lang yung feeling sa sarili ko. Basta sobrang down na ako sa sarili ko. Share ko lang, bumili ako ng ganitong powder. Enchanted. Enchanture. Dalawa na ito na malaki. Ate, dahil sa daga sa bahay namin. Lahat sira, B. Dito ko na lang siya dadaan. Ganun. Anyways, balik tayo sa sakit. Alam nyo ba, turo sa akin ng friends ko. Pagpipigil ko ng kamalasan sa buhay ko, dapat daw may swerte yan. So, itong part na to, hindi naman siya swerte. For me. So, hindi naman siya lucky. Hindi naman ito nakatawa, pero parang ito yung nakatawa sa part na pagkakasakit ko talaga. Kasi ito na nga, sa tabi ng Wednesday, nag-check ako sa friend ko. Sabi ko, excuse mo lang, kasi parang hindi ko kayo mag-aral bukas. Tapos, dahil kabiruan ko to, dahil kaibigan ko to, nagbiro ako, sabi ko, pag namatay ako bukas, sabihin mo lang sa kanya na minahal ko siya. Alam mo, sa maling tao na sinunod. Yes, sa maling tao na sinunod. Itong tao na to, nag-chat sa akin, ng as in sobrang haba. English pa yun. Matatawa na lang talaga. English speaking. Like, hindi ka lang biliwan ka ng bakit ka na may glass sa hapon. Di ba mga dumadaan na naka-uniform sa hapon? Nabi ako naka-uniform sa hapon. Tanongin ko na lang mamaya yung mga kumag. Anyways, so habang chat na English, ganun. Sabi ko, wala talaga, itong babae na to talaga ang bobo mag-matchmaker. Hindi kasi dun sa specific na tao na yun, yung nag-chat sa akin. Hindi yun ang ginamin ko na sabihan niya. Ay! Wala ka lang, ang bobo niya talaga mag-matchmaker. Pero nung isang araw, sa isang lalaki naman niya ako minamatch. Ganyan, bobo mo. Pero nag-chat na lang ako, sabi ko, thank you sa concern. Yun lang. Natatawa lang ako kasi ang dami yung message, tapos hindi ko na siya yung ginagawa. Kung gano'n lang naman, kaya kinakarma eh. Kinakarma, hindi pala, makakarma ko kasi yung Monday, tawang-tawa ako sa mga kaibigan ko, yung kaibigan ko. Wait lang, dami ko nakikita ka daan. Next time talagang ginawa dito mag-video. Ang daming distraction. Anyways, yun lang naman yung nangyari sa, hindi pa katapos, wait ka lang. Walang naiba. Pero at least, may naiba siya sa paningin ko. Hindi ko na lang alam sa paningin ko. Kaya nabahala sa paningin ko. Anyways, at least now,
Nakakatayo na ako, nakakagalaw-galaw na ako, di ba? Sana hindi na siya sumutot ng mother. Ngayon, ang problema ko ngayon, hindi na ng dalaga. So, sure ako, may hormone changes, hormone na naman ngayong gabi. Ay na lang. Dami kong pagsugot this year. Pwede kong tapusin nyo na lang yung year na to. Kakapagod na siya. Anyways, that's it guys. Mwah.